Ganda. 9 lahat. 999 ah. Sana mura lang to guys. Ito na talaga mga i-recommend ko. Oh, Oo, dapat 7 bigla. 7, bilang nila. Solid. Yan ang cute. Cute siya ngayon. Ito pa lang. Kaya pa nagbebenta. Parang brand new. Parang brand new. Talaga wala pa kasi ba? Loob lang talaga yun. Unique din yung pag-reaction. Bumabenta na. Ilang na raw ba yan? Pwede. Ano yung patay dyan? Moving na raw. Moving. Baka next month. Sarap. Isang maganda at exciting na araw nga pala ngayon guys, kasi pupunta tayo sa Cube Meet ng M&M Cube Shop dito sa Eastwood City Walk. Bukod sa makakamit tayo ng ibang cubers dito, ay isa sa mga main event ng Cube Meet na to ay yung bagong bago na Moyu Weilong WRM V11. At papahiramin tayo ng M&M Cube Shop para matry at ma-review yung cubes. Unreleased cube pa nga pala siya guys, so isa tayo sa mga kauna-unahang makakatry ng cube na to dito sa Pilipinas. Malapit na tayo dito guys, kaya excited na ako matry yung bagong Weilong V11. Ayun, medyo natatanong na natin sila guys, so diretso na tayo sa testing and review. Start muna tayo by comparing these three cubes. So itong nasa pinakakanan ay yung Weilong WRM V10. Ito namang nasa gitna yung bagong Weilong WRM V11. And then itong nasa kaliwa yung Super Weilong V2 na maglev. Yung variant nga pala ng V11 dito guys ay yung highest variant or yung 20 magnet ball core na maglev. So ngayon start tayo by comparing the pieces. So tinatanggal ko muna sila isa-isa. Sa review na to guys ay magfo-focus lang tayo sa ball core variants ng V11. Dito, sa unang ipagko-compare natin ay yung V10 and yung V11. Ang main difference sa pieces ng V11 and V10 ay yung V10 sa kanan ay gumagamit ng split design while yung V11 naman ay gumagamit ng capped design with exposed magnets. Pati yung pattern nila ay same lang din na dragon scale pattern, and ang pansin ko lang ay medyo mas mataba yung paa nung sa V10 over the V11, and parang mas mahaba yung sa V11 ng konti. Pagdating naman dito sa V11 and sa Super Weilong ay main difference nila ay yung sa V11 ay fixed magnets siya na exposed, while yung sa Super Weilong ay merong adjustable magnets sa corners. So yan, makikita natin na almost identical talaga yung pieces nila. And same lang din sila na may dragon scale pattern at saka cap design. Pagdating naman dito sa edges ay same lang din talaga yung itsura nila. Pati dito sa repelling edge magnets, yung size nila ay same lang din. Pero kayo guys, kung may nakikita kayong difference sa design ng pieces nila, pwede niyang i-comment. When it comes sa turning feel naman, itong V10 more on mas crunchy siya, and may pagka-tactile yung feel and may onting catches din. While dito naman sa V11 ay almost same sila ng Super Weilong V2 na more on soft feel na less crunchy and mas mabilis para sa akin. Kung pagdating sa feel ay halos pareho lang yung V11 and yung Super Weilong V2, ang napansin kong difference nila ay yung sa speed. Pansin ko medyo mas mabilis yung V11 kaysa sa Super Weilong V2 ng konti lang.
and mas magaan din siya. Tingin ko kaya rin almost same ng turning feel yung Super Wailong and V11 kasi pareho silang primary internals plus cap design. So tingin ko dun nanggagaling yung pagiging soft turning feel nung dalawang cube na to. May onting crunch, manipis lang yung pagka-crunch niya nung sa turning feel and super smooth na halos walang catches. So if ever na mas magiging mura tong V11 kumpara sa Super Wailong V2, para sa akin sobrang sulit niya kasi kaya niyang sumabay sa performance ng Super Wailong V2 and identical talaga sila. So masasabi ko na improvement and an upgrade talaga to from its predecessor na V10. Kung meron kayong V10 currently, pwede itong maging upgrade for you kung medyo nagsasawa na kayo sa V10 nyo. Pwede nyong itry itong V11 paglabas niya ng market. When it comes to corner cutting naman guys, hindi ko na siya na-try sa video dahil hindi siya naging concern para sa akin habang tinatry ko siya. It can corner cut easily at tulad nga ng sabi ko kanina, halos wala siyang catches so hindi siya magiging problema para sa inyo. Suitable din to for all turning styles, mapa-aggressive ka man or soft turner. Para sa akin okay lang din siya. Syempre depende rin sa setup na gagawin nyo sa cube. Ito pala yung internals niya guys. So, meron pa rin tong plastic core just like the V10 and Super Wailong V2. Pati rin pala yung adjustment system niya guys ay same lang din sa V10 and sa Super Wailong V2. So, kung ikukumpara naman natin yung 8 magnet ball core na spring and yung 20 magnet ball core na maglev, para sa akin without setup or yung out of the box performance ng dalawa, mas pipiliin ko yung 8 magnet ball core na spring. Bakit? Kasi mas controllable siya even without setup. Kasi yung 20 magnet ball core na maglev, medyo uncontrollable siya kasi nga sobrang bilis niya out of the box. Dahil doon, mas prone siya mag-overshoot. So, kung gusto nyo ng cube na very usable na agad kahit kakabukas pa lang, para sa akin mas okay yung 8 magnet ball core na spring. Since controllable na agad siya out of the box and para sa akin pwede na agad siya isabak kung may competition ka man or something. But after ko ma-set up both cubes, mas nagustuhan ko na yung 20 magnet ball core na maglev. Una, dahil mas magaganda yung times na nakukuha ko. Pangalawa, mas effortless siya i-turn para sa akin. So, kung gusto nyo ng more controllable cube, go for 8 magnet ball core na spring. If gusto nyo naman ng mas mabilis and mas effortless i-turn, go for 20 magnet ball core na maglev. Before ending this video guys, mag-average of 5 muna tayo. So I managed to get a sub-9 average of 5 using the 20 magnet ball core maglev. Also, it's UV coated by the way guys. So, thanks for watching guys. I'm Franz Cubing and enjoy the rest of the video.